on, lift up a shout of praise Na magpapahayag ng opisina sa atin. So, ibig sabihin po pala nito, gusto nilang makinig doon sa mga magaganda lang ang sinasabi. Gusto lang ng mga Israelita na pakinggan yung mensahe, yung magagandang salita lang. Diba, yun ang gusto ng mga tao yung mga salitang gusto nila. Pero kapag pagkalaban na sa kanila yon, kapag hindi na ayaw nila yung salitang yon, nilalayo nila yung taong yon, at sinasabihin pa lang hindi maganda. Katulad na lamang po kapag pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kapag sinabi natin yung topic na itong pagsamba sa Diyos-Diyosan sa mga tao, marami pong magagalit sa atin, di ba? Di po ba ano po? Kapag ang topic natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapag ang topic natin yung paglalaro ng Mobile Legends, o kapag ang topic natin is yung mga ginagawa ng tao na kasalanan, na para sa kanila yung maganda yun, masarap yun, at nakakatuwas para sa kanila, isa kanila ay ayaw nila sa taong yun. Dahil ang taong yun ay hindi makakabuti para sa kanila. Ayun sa pag-isip nila. Pero di nila alam na yung mensahe yun na siya magligtas sa kanila. Amen. Amen. Na yung mensahe yun na siya magpapabago ng buhay nila. Yes. Dahil kung makikita natin dito, kung mapapasa po ito yung Jeremias at Isaias, nakita po natin dito, ilang beses nagpahayag ang Diyos sa mga tao nagpagsisi sa kanilang kasalanan. Subalit ilang beses nilang tinanggihan. Ilang beses nilang nilayuan. Sa halip, lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat na nangaral, pinapatay pa nila. At kay Jeremias niya po, ginawa pa siya hinulog pa sa balon. At hinulog sa balon, pinapatayin. Kung makita natin ito, papatayin siya dahil sa pangangaral. At alam niyo po ang nangyari sa mga sumusunod na dito. Sa halip na si Jeremias ay matakot, dahil po si Jeremias ay matakot ng mangaral, ano pong ginawa niya? Siya po ay nanalangin. At ang panalangin niya ay ganito: Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Nalalaman mo, binabalak ng aking mga kaaway. Ang kabayaran ba ng kabutihan ni kasamaan? Ano taghanda sila ng hukay upang ako'y patayin? Nalalaman mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Sa halip na si Jeremias ko'y magalit sa mga tao at sabihin, bahala kayo sa buhay niyo. Ayaw na mong makinig. Sa halip na ayon ang kanyang sa puso, ang kanya sinabi, nanalangin siya sa mga tao na huwag ipalasap ng Diyos yung puot niya. Kasi kapag was nanangasan po ng isang taong puot niya, grabe, napaka saklap ng tutunguhan ng isang taong yun. At nawa po ay magkaroon po tayo ng ganitong puso. Ng pananaw na kung saan, totoo, maraming taong hindi maniniwala sa atin. Totoo, maraming tao ang tatanggi sa atin, maraming tao magagalit. Maaring dumating sa atin yung point na tayo'y murahin, dumating sa atin yung point na tayo ay tapuin, sabi, wag na, baka sabi tayo itaboy, dumating sa atin yung point na mangyari dito na patayin tayo dahil sa pangangaral. Kung makikita po natin ito sa lugar po ng North Korea at ng China, kapag sila po ay nangaral tungkol kay Jesus, ang kabayaran ng kabayaran ng pangangaral mo ay kamatayan. Kunyari, ako ay pupunta sa China, mangangaral, may dala akong Bible, nakalagay Holy Bible, huhulihin ako ng mga pulis doon at ako ay ipapapatay. Holy Bible, huhulihin pala. Ganoon ang kanila, sa kanila bawal. Ganoon sila katatapang. Ngayon, bakit katatapang nila mangaral? Na kahit buhay nila ang kapalit para sa kaligtasan ng tao. Bakit? Kasi mahal nila ang kaluluwa. Katulad ni Jeremias, mahal niya ang bansang Israel. Ayaw niyang maranasan ng bansang ngayon ng puot at galit ng Diyos. Alam niyo po ba yung nangyari sa puot ng Diyos sa mga Israelita nang sila ay sumuway sa Panginoon? Ang lupa ay kanyang binukas. Binukas ang lupa at nilamon ng mga tao. Ganoon naranasan ng mga Israelita yung puot ng Diyos. At di lamang po yun. Yung mga Israelita ganito po nangyari. Nung sila ay sumuway, hindi na makinig sa babala ng Diyos. Alam niyo po ba yung kanilang bansang Israel, yung kanilang lugar, ang daming pagkain. Ang daming ginto, maraming mapayapa lahat, walang digmaan, walang sakit, walang gutom, wala kahit ano, puro pagpapala. Pero nung sumaway po sila,
Nung sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nilapastangan nila si Yahweh, yung ating Diyos. Ang ginawa po ng Diyos, sila ay pinagkalat-kalat ng Diyos sa buong mundo. Nagkahiwa-hiwalay sila at nagkaroon ng digmaan sa kanilang lugar. Naubusan sila ng pagkain, naubusan sila ng kayamanan, kaya silang lahat ay naging alipin.